Okay guys, this is RJ at isa po akong Mormon member at 27 years na rin po akong member po ng Mormon Church. Ngayon po guys, isi-share ko po sa inyo yung mensahe po na sinishare po namin sa mga tao para at least makilala po kami at ano rin po yung napakahalagang mensahe po na ito at kung paano din po matulungan yung mga tao na mapalapit sa Diyos. Ang mensahe pong ito guys, itatawag po natin na panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Bakit po panunumbalik? Bakit hindi na lang yung Ebanghelyo ni Jesucristo? Kasi iba-iba po yung mga sa larawan ng mga Christian religion regarding po sa Ebanghelyo ni Jesucristo. At may mga bagay din po tayo na dapat maunawaan na nawala po doon sa Biblia at ngayon po ibinalik po sa ating panahon. Okay, so ito po yung sinabi. Mula sa simula ng mundo, inihayag ng Diyos ang kanyang ebanghelyo sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga propeta. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo noong unang panahon. Inihayag ni Jesus ang ebanghelyo sa mga propeta tulad ni Adan, Noe, Abraham at Moises. Pero tinanggihan ito ng maraming tao. 2,000 taon na ang nakalipas, itinuro mismo ni Jesucristo ang kanyang ebanghelyo at itinatag ang kanyang simbahan. Kahit si Jesus ay tinanggihan ng mga tao. Hindi katagalan pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagkaroon ng laganap na pagtalikod mula sa katotohanan at simbahan ng Panginoon. Ang kabuuan ng ebanghelyo, ang otoridad ng priesthood ay nawala sa lupa. Makalipas ang ilang daang taon, tumawag muli ang Diyos ng propeta, si Joseph Smith. Pinanumbalik ng Diyos ang kaganapan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Joseph Smith at binigyan siya ng otoridad na muling iorganisa ang simbahan ni Jesucristo. Ang pagkakaroon ng kabuuan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ngayon dito sa lupa ay isa sa pinakamalaking pagpapala sa ating panahon. Tinutulungan tayo ng Ebanghelyo na masagot ang pinakamalalim na tanong ng buhay. Ginabayan tayo ng mga buhay na propeta sa mahihirap na panahon. Ang otoridad ng priesthood ng Diyos ay muling narito sa lupa para pagpalain ang kanyang mga anak. So yan po yung Ebanghelyo po ni Jesucristo o panunumbalik ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ng pagkatapos ng kamatayan ni Jesucristo, marami pong binago ang mga tao sa turo ni Jesucristo at marami rin pong nawala na mga importanteng bagay po sa Biblia na isinusulat po ito or na naisulat, after na naisulat po ito ng mga tagasunod ni Jesucristo, yung mga apostoles. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ni Joseph Smith, ay panumbalik lahat po iyon. At yan po yung pag-uusapan po natin sa sunod na mga sa next po natin na video guys. Okay, so yan lang po muna at maraming salamat po sa pakikinig.